Talagang walang hiya ang mga manlolokong ito. Talagang walang hiya ang mga manlolokong ito. Hindi ba't malakas naman ang katawan niya? Bakit hindi na lang magtrabaho? At heto, gumagawa pa ng ganitong mga daya. Tara na, alis na, alis na, alis na. Isa pa itong nanloloko ng pera. Hindi tama yan. Hindi ganito ang nakasulat. Bakit ba napakahirap makahanap ng makakarelasyon? Wow! Magpadala pa ng isa pang batch. President Su, ang lahat ng mga magagaling na lalaki sa Zhonghai ay napili na para sa iyo. Wala kang nagustuhan kahit isa. Maaari bang? Sobrang taas lang talaga ng standards ko. Ikaw ang pinakabatang CEO sa tatlong nangungunang kumpanya sa Zhong. Natural lang na mapili ka. Ngunit sa totoo lang, hindi ko alam kung anong uri ng tao ang hinahanap mo. Ako, gusto ko lang ng taong mamahalin ako kung sino ako, hindi dahil sa estado ko o sa mga pag-aari ko. President Su, sa mundo ngayon, praktikal ang mga tao. Ang hinahanap mo, baka mahahanap mo lang yan sa college ngayon. Oo, napaalala mo lang sa akin. Kunin mo ako ng lumang damit. Mas luma, mas maganda. Sige. Saan kaya ang aking tapat na college guy? Nakakaloka ang pag-aayos ng mga package para sa trabaho bilang courier. Nagtrabaho buong kumita lang ng 100 piso. Ang dami talagang lalaki ngayon ng mga player. Teka, sandali, sandali. Hoy, Anong ginagawa mo? ibig kong sabihin. Wala na nga akong sapat na pera para sa pamasahe pa uwi. Pwede mo ba akong bigyan ng kaunti pa? So, magkano ang kailangan mo? Oo. 100. 100 piso. Kagabi pinaghirapan ko talaga at kumita lang ako ng 100. Pero ako, gusto ko lang umuwi. Talagang wala na akong pera. CJ. Salamat. Anong ginagawa mo ngayon? Seryoso, wala na talaga akong pera. Ako, mukha kang mabuting tao. Ang kaunting kabutihan ay nararapat ng malaking kabayaran. Narinig ko lang na nagtrabaho ka sa isang delivery company kagabi. Bibigyan kita ng isang delivery company. Pwede kang maging general manager. Who? Talaga ba? Syempre totoo. Ma'am, tanghali na. Huwag mo akong paglaruan. Lahat ng delivery company sa syudad namin ay pag-ari ng Sugroup. Ano naman ang maibibigay mo sa akin? Tama ka. Totoo yan. Su Group. Pero ako ay ang chairwoman ng Su Group. Ha 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 ha. Ikaw, Aha. chairwoman. Talaga? Kung ikaw ay chairwoman, hindi ka ba magkakaroon ng sapat na pera para pambili ng ticket sa bus? Hoy. Pero, nakakaramdam ako ng kaunting awa sa pagkuha lang ng iyong 100 piso. Paano kung ganito? Mayroon pa bang iba na maitutulong ko sa iyo? Tutulong. Oo. Ano naman ang kaya mong maitulong sa akin? Chen Yang. Noong nakaraang linggo sinabi ko sa iyong umuwi para sa isang blind date. Hindi ba't sinabi mo, nakahanap ka na ng kasintahan? Kung gayon, dalhin mo siya dito para makilala namin. Ma, siya ay isang malaking boss. Siya ay napaka-busy. Kahit gaano pa siya kabisi, kailangan pa rin niyang umuwi at makipagkita sa atin. At si Xiaoyi ay maaaring dumating din kung hindi mo siya dadalhin. Kung gayon, kailangan mong pakasalan si Xiaoyi. Hey. Hello.
Saan ko mahahana ang asawa para sa kanya ngayon? Hindi ba mo lang sinabi na gusto mong tulungan? Kaya, Kasintahan. huwag mo nang masyadong isipin. Umuwi ka na lang sa akin. Tulungan mo akong harapin ang nanay ko. Walang problema. Ngunit, kailangan mo munang sumama sa akin. Kailangan kong bumili ng ilang damit. Shopping. Ibig kong sabihin, hindi ako pwedeng magpakita na ganito ang suot, di ba? Hindi ka ba mapapahiya? May punto ka. Halika na. Maganda ba tignan? Bilang girlfriend mo, hindi yan nakakahiya, di ba? Sa totoo lang, kailangan kong sabihin, ngayong nakasuot ka na, mukha kang elegante. Kaya, paano kung gawin natin? Totoo ang peking relasyon na ito. Sir, kung nagustuhan ninyo ang damit na ito, pwede ko na itong balutin para sa inyo. Sa totoo lang, naka-sale ang pirasong ito. Ngayon, 8,888 piso na lang ito. Magkano? 8,888. Bakit hindi niyo na lang kami pagnakawan? Ilagay sa card ko. Sige. Saan mo nakuha ang lahat ng perang yan? Hindi ka naman umutang para lang makauwi sa akin, di ba? Alam mo ba kung gaano karaming delivery ang kailangan kong gawin para mabayaran niya? Ayos lang kung hindi ko yan mabayaran. Kung gayon ay iaalay ko ang buhay ko sa'yo. Kapag tinanong ka ng nanay ko mamaya, huwag mong sabihin, street performer ka. Sabihin mo lang sa kanya na isang malaking boss ka. Kumikita ka ng 200,000 piso kada taon. 200,000. Alam ko, medyo malaki ang 200,000. Ngunit ang nanay, malaki ang pakialam niya sa hitsura. Kung sasabihin mong mas mababa, mamaliitin nila ang pamilya namin. Sabihin mo sa kanya na marunong kang gumawa ng gawaing bahay, marunong kang magluto, at mahusay ka sa pag-aalaga at pagkatay ng Ako, mag-aalaga ng baboy, gawaing bahay. Alam ko, malaki ang hinihingi ko sa'yo. Kapag natapos na ang lahat ng ito, ano man ang bayad na gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ano man. Naman, Gusto ko. ano, Gusto ko ikaw, para magtrabaho para sa akin. magtrabaho para sa'yo. Magkano ang ibabayad mo sa akin? Kung mas mababa sa 5,000, hindi ako interesado. Bibigyan kita ng 50,000 piso kada buwan, kasama ang year-end bonus. At bibigyan kita ng sasakyan. 50,000. Ginagawa mong parang totoo. Sino mang hindi ka kilala ay maaaring isipin na ikaw ay CEO kung ano man. Sa ganyang galing sa pag-arte, sayang ka't hindi ka nasa short films. Tama. Nagpagawa ako nito. Isa para sa bawat isa sa atin. Para hindi tayo mabuking. Kailangan ba talaga yan? Bakit hindi? Kung sakaling dumating si Zoe sa lugar ko at hindi niya makita ang marriage certificate, hindi siya titigil. Sino si Joey? Ang una kong minahal. Tapos na yan. Halikayo, uminom kayo. Hey. Lahat, kumain ng mabuti, uminom ng mabuti. Alam mo, swerte talaga si Aunt Zhao. Narinig ko, parehong anak niya ay nag-asawa ng malalaking boss sa syudad. Talaga? Wow! Aunt Zhao, malapit ka ng yumaman. Walang duda, nag-asawa ka sa isang pamilya, sinusunod mo ang kanilang pinuno. Lahat ng kanilang negosyo ay magiging bahagi na ng pamilya ni Aunt Zhao ngayon. Oh, wow. Hanggat maayos ang pamilya ko, hindi ko malilimutan. Kayong lahat ng mga taga-kapitbahay, di ba? Kain pa. Pangalawang anak mula sa pamilya Liu, binigyan ng 1,000 piso. Ma, umuwi na ako. Pangalawang anak ng pamilya Liu, regalo, 1,000 piso. Inay, narito na po ako.
Anak, naku, sa wakas, nakabalik ka na. Miss na miss kita. Bakit ka naman pumayat ng ganyan? Hindi ka ba kumakain ng maayos dyan? Hindi po, inay. Ayos lang ako. Ito po ang kasintahan ko. At ito po ang aking ina. Magandang araw po, tita. Magandang araw. Magandang araw. Hoy, narinig ko raw. Kayo nang yang namin magkasama na sa iisang bahay. Totoo ba yon? Magkasama sa iisang bahay. Inay. Ang dami nating kamag-anak dito. Bata pa siya, kailangan niya ng kanyang dignidad. Xiao Su. Sinabi sa akin ng anak ko na malaking boss ka raw sa syudad, araw-araw. Ang ganda ng pag-aalaga sa anak ko. Ah. Tama po. Nararapat lang po yun. Naku. Tingnan mo ang kanyang figura. Malay mo. Baka bigyan niya ang pamilya Liu ng dalawang malalaki at malusog na apo ng naku. Sabihin ko sa inyo, talagang pinagpala si Tita Zhao. Bukod sa maganda ang kanyang manugang, masipag din at matipid. Oo, naiinggit ako. Kung makakapag-uwi lang ako ng ganitong kagaling na asawa, napakasaya ko na. Halika na, halika na. Kayong dalawa, umupo na kayo. Pabalik na rin ang iyong kuya. Siguro ay papunta na siya ngayon. Halika na, halika na. ₱50,000. Pangalawang manugang ng pamilya Liu, Zeuyai. Regalo, ₱50,000. Tita, matagal na rin tayong hindi nagkita. May dala akong regalo. Konting bagay lang. Hindi mo na. Kailangang gawin. Bakit ka pa nagdala ng regalo? Nako, ano ka ba? Hindi naman espesyal. Alam kong mahilig kang mamili sa downtown. Yung Bisevki na nakapark sa labas. Para sa iyo yan. Naisip ko lang, baka mas mapadali ang mga lakad mo. Wow. Ang laki naman ng GMD na yan. Magkano kaya yan? Sigurado akong aabot na yan ng ₱100,000. Talaga namang wala kayong alam. ₱50,000 lang ang regalo ng iba. Ang kotse na yan, siguro aabot na ng ₱200,000. Ano ba yan? Ano bang pinagsasabi mo? Yung kotse na yan, magkano ang ginastos mo dyan? Tita, basta masaya kayo, yun na yun. Hindi mahalaga ang pera. Bukod pa dyan, hindi ba't magigi? Pamilya na rin tayo sa lalong madaling panahon. Chen Yang. Sino siya? Siya ang girlfriend ko. Girlfriend? Bakit hindi ko narinig na may girlfriend ka? Nag-hire ka lang ba ng peke? Hindi naman. Bakit? Hindi ba kami? Mukhang totoong magkasintahan. Maaaring malinlang mo ang ibang tao. Pero Chen Yang, hindi ako makapaniwala na gagawin mo yan. Mag-hire ng tao para lang iwasan mo akong pakasalan. Kung totoong magkasintahan, matapang baka humalik sa harap ng lahat. Napakadami na nating beses naghalikan. Ano pa bang problema doon? Ano pa bang problema doon? Halik. Halik, Halik. halik. Bakit ka nagiging malambing ngayon? Huwag kang magkunwaring inosente pagkatapos mong makuha ang gusto mo. Ikaw, kayo. Chen Yang, hindi ko inaasahan yan sa iyo. Lumalala lang ang panlasa mo sa mga tao. Andito ako, isang general manager at hindi mo ako pinili. Pero ang pinili mo ay kung sinumang magandang mukha. Xiaoyi, ang girlfriend ni Yang Yang ay hindi lang basta magandang mukha. Malaki talaga siyang boss sa syudad. Malaking boss. Malaking boss. Tita, hindi ba sabi mo na gusto mo ako maging future daughter-in-law mo? Xiaoyi, hindi mo naman talaga masisisi si tita dito. Sariling desisyon ni Chen Yang yan, hindi ko naman pwede. Pakialaman ang kalayaan niya, di ba? Tama. Chen Yang, ang girlfriend mo ay malaking boss sa Zonghai. Tama. Talaga? Kung gayon, ano ang pangalan ng kumpanya ng babaeng ito? Nakapunta na ako sa maraming business networking events sa Zonghai. Bakit? Hindi pa kita nakikita? Hindi naman ako madalas pumunta sa mga event na yan. Ah, naiintindihan ko. Masyado bang maliit ang kumpanya para maimbitahan? Ako ang nag-oorganisa ng lahat ng mga business networking events na yan at sinasabi mo na hindi kita inimbita. Kung yan ang sabi mo, sige na nga. Chen Yang, narinig mo ba yan? Sa kumpanya niyang napakaliit.
Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang inaasahan makuha dito. Si Suwan ang babae ko. Malaki man o maliit ang kumpanya niya. Mahal ko siya ng pareho. Shenyang, nakalimutan mo na. Nangako ka, napakasalan mo ako pagka-graduate natin. Ngayon, ako na, ang branch general manager ng Su Group. Kumikita ng 1 milyon kada taon. Kung ano man ang gusto mo, maibibigay ko sa iyo. Subgroup, bakit? Pamilyar ang tunog niyan? Yan ang pinakamataas na grupo sa Zhonghai. Laging nasa TV. Sabi nila, nasa 20s lang daw ang boss. Bata pa at matagumpay. Hoy Xiaoyi, ano ang sabi mo? Nagtatrabaho ka na pala sa isang branch ng Su Group. Naman, tita, magsisinungaling ba ako sa iyo? Xiao Su, kaya, gusto lang itanong ni tita, gaano kalaki ang kumpanya mo? Nanay, bakit mo naman yan iniintindi? Nag-aalala lang ako para sa iyo. Gusto ko lang makatulong. Tita, sa totoo lang, hindi po ako sigurado. Karaniwan ng team ko ang humahawak ng mga ganoong bagay. Hindi sigurado. O nahihiya ka lang sabihin. Huwag kang kung ano-ano ang sinasabi. Ginagawa ko lang ito para sa ikabubuti. Tita, bukod pa riyan. Alam mo naman, lumaki ako ng walang magulang. Kaya, kung mapapangasawa ko si Chenya, ikaw na ang aking tunay na ina. Nangangako akong aalagaan kang mabuti. Dadaling kita para tumira sa syudad. Maaari kang mamasyal araw-araw. Maglaro ng mahjong kahit kailan mo gusto. Sasagutin ko lahat ng iyong mga gastos. Hindi mo na kailangang kumilos. Isipin mo na lang. Pamimili, paglalaro ng baraha, ang sarap ng buhay na ganyan. Tita, dagdag pa. Bumili ako ng 2 apartment sa Zhonghai. Pareho silang nasa iisang complex. Kapag kinasal na kami ni Chenya, madali na para sa ating dalawa na alagaan ka. Wow! Ang mga apartment sa syudad na iyon ay siguradong malaki ang halaga. Siyempre, may halagang daan-daang libo ang mga yon. Nakakapagtaka kung ilang apartment ang nabili nitong malaking boss. Sa syudad. Wala akong pagmamayaring apartment. Pero, hindi ako nawawala ng matutuluyan. Kahit isang apartment lang. Huwag mong sabihin na nagrerenta ka pa rin. Kung lilipat si tita sa Zhonghai kasama ninyo, kayo, ibig bang sabihin, makikisiksik siya sa nirerentahan mo? Hindi ko kailangang bumili ng apartment. Ang kumpanya ko ay may mahigit 10,000 pag-aari. Kung gusto ni tita na manatili, maaari siyang pumili ng kahit anong lugar na gusto niya. Hahaha, mahigit 10,000 pag-aari sa Zhonghai. Tanging ang isang higante, tulad ng Su Group, ang maaaring magmay-ari ng ganoon karami. At ikaw, anong tingin mo sa sarili mo? Tama na yan. Nakakuha na kami ni Suwan ng aming marriage certificate. Kahit na, mauwi kami sa pagtira sa nirentahan ng magkasama. Masaya pa rin ako. Ano? Nakakuha na kayo ng marriage certificate? Tita, ang marriage certificate na ito ay peke. Tingnan mo, pati pintura ay kumukupas na. Ano? Fake? Totoong peke. Ah, paano naman ang marriage certificate ay magiging fake? Bakit ang ingay dito? Ngayon, lahat kayo ay kailangang umalis. Ang aming kumpanya, ang may plano sa lupang ito. Ito ang ancestral home ng pamilya. Hindi ninyo ito maaaring gibain. Tigilan mo na ang panloloko. Ang lupang ito ay eksakto kung ano ang hiningi ng Kunyang Group. Kailangan itong bumagsak ngayon. Sino ang nagbigay sa iyo ng tapang na pilitit? Ang paggiba ng bahay ng isang tao. Gagibayin ko ang anumang gusto ko. Ikaw na bastos na babae, tumigil ka sa pagbubukas ng bibig mo. Ang boss ng aming kumpanya ay pumirma na ng kontrata sa ang chairman ng Su Corporation para magtayo ng resort dito mismo. Kung maglakas loob kang, pigilan kami. Sumpa ko, wala sa inyo ang makakalayo dito. Hoy, Xiaoyi, hindi ka ba taga Su Corporation? Maaari mo bang sabihin para sa amin? Eldenat. Ako ang general manager ng isang branch ng Su Corporation. Ngayon ang kaarawan ng aking future mother-in-law. Maaari mo ba akong bigyan ng kaunting konsiderasyon? Pag-usapan natin ito sa ibang araw, okay? Bahala ka nga dyan. Isa ka lang branch manager. Sino ka para mag-isip ng ganyan? Hindi kayo alis. Ano? Sige, mga tao. Gibain ninyo ang lugar na para sa akin. Tigil. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob, gumawa ng hakbang. Sino ka ba naman para utusin ako? Ako ay ang chairman ng Su Corporation.
Kahit ang boss mo, si Dukunyang. Kailangan ako igalang kung makikita niya ako. Chairman, Boss, wag mo siyang pagkatiwalaan. Isa lang siyang manloloko. Shenyang, paalisin mo siya dito. Nagloloko pa siya sa kunyang group. Kung mapapahamak tayo dito, anong gagawin natin? Yang. Dapat mo na lang siyang hayaang umalis. Ang bahay na ito ay naiwan ng iyong ama. Ayokong may mangyari dito. Tama. Ano ang iyong pinapanggap ngayon? tama. Ang tagagulo. Kung may mangyari, madadamay tayong lahat kasama mo. Sabi ko sa'yo na huwag magyabang ng sobra. Ano na ang gagawin natin ngayon? Hindi ako nagyayabang. Malalaman nila agad kung ako ba ang chairman o hindi. Ang tanga, isa na yan sa panloloko sa tao. Pero naglakas loob ka pang makipag-away sa kunyang group. Ikaw na bastos na babae. Niloloko mo ako? Niloloko ka. Siguro baliw ka na. Naniniwala ka lang ba sa sinasabi niya? Sige. Gusto mo akong insultuhan? Mga tao, bigyan ninyo siya ng leksyon. Huwag kang maniwala na kaya kong tumawag. At mapaluhod kayong lahat. Hinihingi ang aking awa. Anong tingin mo sa sarili mo? Maaaring hindi mo alintana ang iyong, pero kami alintana namin. CJ, alis na. Lumabas na kayo ngayon na. Dukunyang. Sino ang nagbigay sa iyo ng tapang? Nag-give-in maging ang aking bahay ng mother-in-law. Ano ang pinagsasabi mo? Wala akong ideya kung ano ang nangyayari. Nandito ang mga tauhan mo. Alam mo na kung ano ang dapat sabihin. Hindi ko na kailangang turuan ka. So Jiahao, napakalaki ng iyong tapang. Lumuhad ka at humingi ng paumanhin kay President So. Ginoong Do, nagbibiro ka ba? Mukha ba akong may panahon makipagbiroan sa'yo? Lumuhad ka at humingi ng tawad kay Pangulong So ngayon. O kaya papatayin kita. Ibigay mo ang telepono kay Pangulong So. Opo, sir. Pangulong So. Humihingi ako ng paumanhin. Ang mga tauhan ko ay hindi alam ang mga patakaran. Wala kaming ideya na ito pala ang lugar ng biyanan ninyo. Ang kunyang group ninyo ay sapilitang ginigiba ang mga bahay ng mga tao. Haharapin ko kayo pagbalik ko. Pangulong So. Isa po itong malaking pagkalito. Taos puso akong humihingi ng tawad. Umalis kayo. Umalis kayo. Umalis kayo. Opo, sir. Tara na, tara na. Tita. Ayos na ang lahat. Binibining Sue, ang galing mo. Isang tawag lang sa telepono. Ay nga pala, narinig ko lang na sinabi mo na ikaw ay ang chairwoman ng Sue Group. Suwan, masaya ba ang pagdidirehe at pag-arte sa sarili mong palabas? Zuye, ano ang ibig mong sabihin? Kanina lang, tinulungan tayo ni Suwan na ayusin ang isang malaking problema. Nagsisinungaling lang siya sa iyo. Sila at yung lalaki ay magkutsabahan na simula pa lang. Magkutsabahan? Tita, bakit hindi kailanman nagkaroon ng pilit na paggiba dati? Ngunit pagdating niya, bigla na lang may paggiba? Tama, sa pakikinig sa kanya, parang may katuturan. Oo. Malinaw na ito ay isang buong palabas na siya ay inihanda noon pa. Nagawa pa niyang peki ang marriage certificate. Mayroon pa ba ang hindi niya gagawin? Maaaring peke ang marriage certificate. Pero kami ni Chen Yang ay magpaparehistro na ng totoo bukas. Talaga? Tumatanda na ako para sa lahat ng ganitong sorpresa. Tita. Sumpa ko sa aking pagkatao. Bawat salita na aking sinasabi ay totoo. Oh, Hiniling ko lang sa'yo na magpanggap ka bilang girlfriend ko. Paano ito naging totoong pagkuha ng marriage certificate? Kung seryosohin ito ng nanay ko, ano na ang gagawin mo? talagang napapasabak ka sa karakter. Maaari ka na ring umarte sa isang short drama. Tiyak na makuha mo ang lead. Gayunpaman, hindi ko kailangan ng isang tagalabas na tulad mo na mag-alala para sa akin. Ako, isang tagalabas? Kilala ko si Chenyang, mahigit 10 taon na. Kayo, halos hindi pa magkakilala. At tinatawag mo akong tagalabas? Bukas tayo ay legal na mag-aasawa. Sa paligid dito, ikaw ang tagalabas. Ikaw, ganun. Kung gusto mong pakasalan si Chenyang, si Auntie na ang magiging biyenan mo. Dumating ka sa birthday party ni Auntie, pero wala ka man lang maayos na regalo. Kakaalam ko lang din. Ngayon mo lang nalaman. Yang ganyang dahilan baka gumana sa mga bata. At tinatawag mo ang sarili mo na malaking boss. Sa tingin baka yung tipo ka na nagpaparenta para kumita, di ba? Kung hindi, paano ka magkakaroon ng maayos na regalo? Nagpaparenta. Mukhang kaduda-duda yan. Naku naman, isang babae. Nagpaparenta, walang mabuting may dudulot yan. Ang mahalaga, kung magustuhan ni Auntie, kaya kung ibigay kung ano man ang gusto niya. Huwag kang magyayabang dito. Tingnan mo ang sarili mo. Nakakuha ako ng kotse para kay Auntie na nagkakahalaga ng 250,000. At ikaw,
Ano ang meron ka? Auntie, ano ang gusto mong gawin sa libreng oras mo? Ako. Taga-probinsya ako. Anong klaseng hobbies pa ba? Kadalasan. Mahilig lang akong magpakain ng ba. Nagpapatakbo ang pamilya namin ng farm ng ba. Malaki naman talaga. Nag-aral ng animal husband. Si Yang sa college, di ba? Pag uwi niya, makakatulong siya sa mga baboy. Mom, ano ba ang sinasabi mo? Auntie, dahil malaking boss siya, bakit hindi mo ipakuha sa kanya ang magandang kotse? Zoe, pwede bang itigil mo na yan? Alam mo ba kung magkano ang halaga ng kotse? Hindi ba't dapat malaking boss siya? Kahit ako, kaya kong bigyan si Auntie ng kotse na 500,000 dolyar. Kaya, bilang isang boss, hindi ba niya kayang higitan pa ako, isang ordinaryong manggagawa lang? Walang problema. Magdala kayo rito ng 5 luxury cars. Anak, maging tapat ka kay... Kumikita ba siya sa pamamagitan ng pagpaparenta sa sarili niya? Mom, tumigil ka na sa pakikialam at pagpapalala. Huwag kang makinig sa sinasabi ni Zoe, puro kabalbalan lang yan. Ginagawa ko to para sa ikabubuti. Paano kung isang araw, mabiktima ka ng panloloko ng isang tao? Tama yan, Xiao Yi. Talagang inaalala ka niya. Itong si Xiao Su, kahit maganda siya, ang pamilya natin, hindi pwedeng makipag-asawa sa babaeng ganyan. Mom, Narinig ko na, ang mga babae sa syudad na maganda ang itsura ay nagpaparenta. Nagpaparenta talaga sa mga malalaking boss. Ano nga ulit ang tawag doon? Something miss. Querida. Querida, hindi tayo pwedeng makisama sa mga babaeng ganyan. Hindi natin siya kayang suportahan at hindi rin niya kayang suportahan ang sarili niya. Paano kung malinlang niya tayo sa lahat ng baboy natin? ma, hindi siya ang naninira ng pamilya na sinasabi nyo. Hindi niya kailanman ibinenta ang sarili niya. Namuhay lang siya ng tapat. Mabuti. Nag-aalala lang si mama sa'yo, alam mo na. Oy, tapos ka na sa tawag mo. Oo, Kaya, anong klaseng kotse ang binili mo? Para kay tita, isang Benz o isang Sevgzi? wala akong ideya. Sinabi ko sa mga tao ko na asikasuhin. Wow, sumusobra na talaga ang pag-arte. Mga tao mo, ha? Talaga bang may mga tao kayo nasasakupan sa trabaho nyo? Sigurado ako na kinakausap mo lang ang sarili mo doon, di ba? Ma, nandito na ako. Umuwi na ako. Bro, narinig ko na nakakuha ka ng boss bilang girlfriend mo. Totoo ba yan? Ano naman sa'yo? Mag-ingat ka. Ganyan ka ba makipag-usap sa kapatid mo? Hindi mo na ba ako tinuturing na kapatid? Suwan. Zhang Qing. Magkakaklase. Matagal na tayong hindi nagkita. Halos hindi na kita makilala. Alisin mo yung maruming kamay mo sa akin. Kahit ganito ba tayo ka-close? Ano ang ibig mong sabihin dyan? Wala. Narinig ko mula sa ilang kaklase na nagpatakbo ka ng negosyo hindi ka nga dumating sa class reunion noong nakaraang buwan. Nahihiya ka sigurong dumating, no? Mayroon akong ginagawa noon. PFFT. Busy sa exact busy sa panloloko. Sa kapatid ko, siguro. Kahit sinasabi niya, malaking boss siya. Zhang Qing, ano ang tinutukoy mo? Sinasabi mo ba, hindi siya malaking boss? Hindi siya malaking boss, hindi talaga. Mom, sinubukan niyang magpatakbo ng negosyo nalugi lahat ng kanya. Ang sabi ng chismis, may utang pa rin siyang milyon-milyon. Ano? Milyon? Diyos ko. Yang, sa tingin, kayong dalawa, dapat kalimutan ninyo na. Milyon-milyong utak, kahit ibenta pa namin lahat ng baboy namin, hindi ito sapat para matakpan ang pagkalugi niya. Ang kasal ay tungkol sa pagbuo ng buhay. Mom, ano ba ang pinagsasabi mo? Huwag kang makinig sa mga walang kwenta nilang sinasabi. Xiao Su. Medyo prangka lang si Auntie. Sa totoo lang, hindi naman masyadong mayaman ang pamilya namin. Hindi rin naman pinakamatalino. Si Yang. Siguro, kayo dalawa. Auntie, huwag ninyo sanang isipin ng mali. May utang nga ako dati, pero nabayaran ko na lahat ngayon. Sabi mo nabayaran mo na, tapos na. Eksakto, mga babaeng tulad mo. Kaya mo bang sabihin ang kahit isang totoong bagay? Hindi ba't si President Joe ka? Ikaw nga. Hey, hindi ba't ikaw ang CEO ng Su Group, President Joe? Oh wow, nakita kita sa TV noong nakaraang taon lang. Nagkatrabaho pa tayo, kaya may dahilan ba kung bakit ka na parito ngayon? Nandito ako para tuparin ang engagement kay Chenya. Engagement.
Mom, ano ang nangyayari dito? Oh, si Xiaoyi at si Yang Yang, magkakilala na sila mula pa noong bata sila. Ang tatay mo at ako, inayos namin ang childhood engagement. Para sa kanilang dalawa, sinabi namin na kapag lumaki sila, pwede silang magpakasal. Kaya ngayon, Yang Yang, may girlfriend na ba siya ngayon? Hindi ko inaasahan na ang aking kapatid na bayaw ay kaibigan pala ni Joey noong bata pa sila. Hindi maaari, kailangan kong malaman kung paano sila pagtatagpuin. Kung magkasama sila, ang kumpanya ko, maaaring lubos na, makakonekta sa subgroup, di ba? Oh mom, talaga namang may sasabihin ako tungkol dito. Kapag ang mga magulang ang nagkasundo, hindi ka pwedeng umatras sa usapan. Bukod pa riyan, si President Joe ay isang general manager. Iyan ay 100 beses na mas maganda kaysa isang babae dyan na may utang na kung gaano kalaki ang pera. Oo, Mom. Sa totoo lang, sa tingin ko, si Joey dapat makasama ni Xiao Chen. Hindi ba kayo lahat sumasang-ayon? Sa tingin ko rin, si Zui at si Chenya ay magiging magandang magkapareha. Sila ay perpektong tugma. Guys, tumigil na kayo sa eskandalo. Kung sino man ang kasama ko, problema ko yun. Kalayaan ko yan. Ay, Shenya, bilang hipag mo, talagang kailangan ko sabihin sa'yo ang ilang bagay. Ang kasal ay isang bagay na kailangan mo talagang pag-isipan. Tingnan mo kami ng kuya mo. Pagkatapos kaming ikasal, mas gumaganda lang ng gumaganda ang buhay. Kung magdadala ka ng isang tao na may problema, kahit gaano pa karami ang pera mo sa hinaharap, hindi yan magiging sapat para linisin ang kanyang kalat. Nawala ba sa'yo ang isip mo? Dahil sa kolehiyo, binabaliwala mo ang lahat ng magagandang opsyon na ito, at kailangan mo pang pumili ng isang tao na walang-wala sa pangalan niya. Ako mismo ang pumili ng girlfriend ko. Kung masaya kami o hindi, wala kayong pakialam doon. Kahit pa may problema siya, okay lang sa akin. Shenyang, hindi ko talaga maintindihan kung ano ba ang magaling sa kanya. Para sobrang nagugustuhan mo siya. Suwan, sasabihin ko sa'yo, hindi ka lang talaga sapat para sa Chenyang namin. Kung alam mo lang ang mabuti para sa sarili mo, umalis ka na lang. Tama, huwag mong isipin na dahil lang nakuha mo ang nakababata kong kapatid, makakakuha ka ng tulong mula sa amin. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, hindi yan mangyayari. Parehong sinabi ng kuya at hipag mo na umalis ka. Kaya bakit ka pa nakatayo dito? Wala ka bang hiya? Makakuha ng tulong sa sitwasyon ninyo ngayon. Wala kayo sa posisyon para tulungan ako. Suwan, ano ang ibig mong sabihin niyan? Mayabang ka na ba ngayon? Alam mo ba talaga, kung magkano ang kinikita namin ng asawa ko sa isang taon? 5 milyon lang naman, malaki na ba yun? Saka, kita lang yan ng kumpanya ko sa loob ng 3 araw. Shenyang, hindi ko talaga inaasahan na mapupunta ka sa isang scammer na tulad niya. Kita ng 3 araw, hahaha. Suwan, ilang taon na rin simula nung huli kitang nakita, pero mas lumaki pa ang yabang mo. Alam mo ba talaga, kung ano ang ibig sabihin ng 5 milyon? Nakakita ka na ba ng ganyan kalaking pera sa buong buhay mo? Sige na, tama na yan. Ang yabang mo naman, paano ko pa yun babawiin mamaya? Kung hindi ka pa rin naniniwala sa akin, pagbalik natin sa Zhonghai, bibilhan kita ng sports car. Ano, okay ba yun? Mukhang, talagang minamaliit ka namin. Kung ganoon nga, kaya mo bang ipakita sa amin ang bank card mo para makita naming lahat kung gaano karami talaga ang pera mo? Kakagaling ko lang sa bangko noong tanghalian at may SAS machine sa Costco. Sige na, ipakita mo sa akin ang kaya. Suwan, sinasabi ko sa'yo, sapat na yan. Bakit mo pa pinapatagal to? Itigil mo na yang pagpapanggap mo. Kung gayon, sabihin mo sa akin, magkano ang pera mo sa account mo? Mayroon akong ilang accounts. Hindi ko maalala kung magkano eksakto. Anong klase itong bank card na to? Hindi pa ako nakakita ng ganito. HMPH. Anong klaseng basura to? Saan mo nakuha ang card na to? Bakit itim ang card na to? Sa pagkakaalala, walang bank card na ganitong kulay. Ewan. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, yung babaeng si Leo na dinala dito ay siguradong may tinatago. Noong una sinabi niya na nagpapatakbo siya ng negosyo. Tapos sinabi niya nagbibigay siya ng mamahaling kotse. Kaya nasaan ang mamahaling kotseng yun? Syempre hindi mo nakita. Ito ay isang limited edition card mula sa International Baywa Bank. 10 piraso lang nito ang meron sa buong mundo. Suwan, nakakatawa ka talaga. Isang limited edition bank card. Talaga. Nagi-deposit ako ng milyon-milyon kada taon at hindi ko pa naririnig ang anumang uri ng limited edition bank card. Talaga bang mas malaki ang dini-deposit mo kaysa sa akin? Tama na iyang pagyayabang mo sa Baihua Bank. Kung wala kang kahit 100 milyon sa account, hindi ka man lang qualified para sumali. Lalo na para makakuha ng tinatawag na limited edition bank card. Seryoso ka ba? Bakit hindi mo na lang i-swipe para makita mo mismo? Hindi ka talaga susuko hanggat hindi ka bumabagsak. Ano? Sige nga, ilalantad ko ang kasinungalingan mo dito sa harap ng lahat. Anong nangyayari dito? Wala akong ideya.
Maayos naman lahat kanina. Paano siya biglang nasira? Sa tingin ko nakita ko lang, siya ay may $1 billion sa kanyang bank account. Ano? $1 bilyong. Nagluloko ka ba, Manager Joe? Nakita mo rin ba yun? Ako. Sa tingin ko nakita ko rin. HMPH, kung siya ay may $1 bilyong, kung gayon ako ay 10 bilyon. Hoy. Xiao Su. Ay wow. Ay Diyos, talaga namang hindi ito inaasahan ni tita. Paano ka nagkaroon ng ganyan karaming pera? Ito ay maliit na bahagi lang yan. Ay yang, swerte ka talaga. Nakahanap ka ng napakagandang asawa. Narinig niyo ba yun? Sinabi niya na ang $1 bilyong ay maliit na bahagi lang niya. Talagang tumama ang pamilya Leo. Sa jackpot ngayong pagkakataon, hindi lang sila nakahanap ng magandang manugang. Mayaman pa siya. Impossible. Isa lang ang tao sa Zonghai na may Baiwa Bank Card. At yun ay ang CEO ng Su Corporation. Paano ka naman magkakaroon nito? Tama, mahirap lang siya. Paano naman siya magkakaroon ng Baiwa Bank Card? Posible kaya na ako ang CEO ng Su Corporation. Ikaw ang CEO ng Su Corporation. Su Corporation, Suwan, pareho silang may apelyidong Su. Talaga ka bang ang CEO ng Su Corporation? Talaga ka bang ang chairperson ng Su Corporation? Oo, nasabi ko na sa'yo dati. Ang may-ari ng Su Corporation, hindi na mag-aalala ang pamilyang Liu sa pagkain o pera sa susunod na mga henerasyon. Hindi lang ilang henerasyon, maraming henerasyon ang maayos. Ikaw ay isang taong walang pinagmulan. Paano mo nagawang umabot sa tuktok ng Su Corporation? President Su, ako ang CEO ng Tenglong Enterprises. Ang pangalan ko ay Liu Chenming. Sana'y makapagtrabaho tayo ng magkasama sa hinaharap. Narinig ko na ang tungkol sa kumpanya ni. Maganda ang ginagawa ninyo nitong mga nakaraang taon. Ay, hindi naman. Talagang kakailanganin natin si President Su para gabayan tayo sa mga susunod. Teka. Naiintindihan ko na. Ano? Hindi siya talaga ang boss ng Su Corporation. Kung siya nga, bakit hindi ko nakita? Siya sa kumpanya. Dahil ikaw ay ang general manager ng isang branch office sa ngayon, hindi ka pa qualified para makipagkita sa akin. Impossible. Nakilala ko na ang boss natin dati. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi siya ang CEO. Naglakas loob pa siyang magpanggap, tagapangulo ng Su Group, talaga namang ang tapang mo. Kaya pagkatapos ng lahat ng nalaman na peke lang pala siya. Oo, sinabi na ni Joey, nakilala niya ang CEO. Kung hindi siya yon, tiyak naman loloko siya. Xiao Su, sinusubukan mo ba akong linlangin? Tita, hindi po, Mama. Malinaw na nagsisinungaling siya sa iyo. Sa tingin mo ba hindi ko alam kung anong klase siyang tao? Iniisip niyang pwede siyang maging boss. Hindi nga siya qualified para maging tsuper ng boss. Teka muna, mahal, yung bank card. Paano mo ipapaliwanag yan? Hindi kanya ang bank card na iyan, pero nasa kanya. Ano ang ibig sabihin niya? Isa lang ang paliwanag. Anong paliwanag? Magnanakaw siya. Ninokaw niya ang card na iyan. Yang ang aming pamilya. Mga tapat kaming hindi namin pwede makisama sa magnanakaw. Tinatatawag mo akong magnanakaw. May ebidensya ka ba? Ebidensya. Tatawagin ko ang team ng tagapagpatupad ng batas para arestuhin ka ngayon. Tama na. Magsabi na lang ako ng tapat. Inupahan ko siya. Hindi siya ang girlfriend ko. Nakahara ko. Pasensya na, naranasan mo na ang masyadong marami dahil dito. Dapat umalis ka na lang. Bakit siya aalis? Ninokaw niya ang bank card ng boss natin at iniisip mong makakalakad lang siya palayo. Bilisan mo at umalis. Hindi ka aalis? Tama na kayong lahat. Sinabi ko na sa inyo, inupahan ko siya, o ano pa ang gusto niyo mula sa akin? Shenyang, inaalala ko lang ang kapakanan. Isa siyang manloloko. Kung masasangkot ang tagapagpatupad ng batas, maaari siyang ituring na kasabwat. Tama, Shenyang. Hindi mo nga alam kung anong klase siyang tao. Mag-ingat ka o pagsisisihan mo ito mamaya. Yang, tapat kaming pamilya. Kung mapunta ka sa kulungan, paano ko haharapin? Mula ngayon, huwag kang magsasabi na ikaw ang aking nakababatang kapatid. Bilang isang malaking amo, hindi ko kayang masira ang reputasyon ko ng ganyan. Kahit magnanakaw siya o hindi. Narito siya dahil ako ang nagpatulong sa kanya. Ang buong bagay na ito, ako ang dapat managot ng lubusan dito. Card lang naman yan, di ba? Kapag dumating ang mga pulis, sabihin mo na lang na ako ang nagnakaw nito. Ang batang ito. Totoo ba yan? Oo naman. At siya pa ang nagtapos ng kolehiyo sa bayan natin. Kumilos na parang hindi pa nakakakita ng babae. Tama nga. Grabe ang kahihiyan. Shenyang, baliw ka na ba? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng card na iyan? Kung imbestigahan ito ng mga pulis, itong card na to lang ay hindi bababa sa 10 taon minimum. Ilan? Diyos ko. Yang, nawala ang babae natin. Makakahanap naman tayo lagi ng bab. Pero kung mapunta ka sa kulungan, 10 taon mula ngayon, sino ang makakaalam kung ano ka kapag nakalabas ka na? Mama, tinawag ko siya dito para tumulong. Paano ko siya basta iwanan?
Xiao Su, ang pamilya natin ay palaging mga tapat na tao. Henerasyon pagkatapos ng henerasyon, hindi natin kayang mapunta sa kulungan. Tita, hindi ka dapat nag-aalala. Sila ang hindi nakakakita ng nasa harap nila. Maaari ko sa iyo ay pangako. Bawat salita na sasabihin ko ngayon ay talagang totoo. Suwan, magyabang ka habang kaya mo pa. Kapag dumating na ang mga otoridad, tingnan natin kung paano ka makakalusot. Sinabi ko na sa iyo, ako ang tagapangulo ng So Corporation. Ang card na ito ay akin. Umalis ka na lang. Hayaan mo akong asikasuhin ang natitira dito. Hindi ka rin naniniwala sa akin. Kung talagang ikaw ang tagapangulo, bakit ka nandito sa kalsada nagtatanghal para sa pera? Kung talagang ikaw ang tagapangulo, bakit ka nandito sa kalsada nagtatanghal para sa barya? Kaya, isa ka palang pulubi. Ano? Shenya, bilang iyong hipag, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Kahit nagpaparenta ka lang ng girlfriend, pumili ka naman ng disenteng tao. Hindi nakapagtataka na pagpasok ko pa lang dito, naamoy ko na kung gaano ito kapobre. Nandito siya dahil hiniling ko siyang tumulong. Ano man ang mangyari, mananagot ako ng buo. Ano ang nangyayari? Masyadong makipot ang year route natin. Hindi makakadaan ang van na ito. Hintayin mo ako sa kotse. Nagtataka ako kung bakit siya ganyan. Kamaingat sa mga kamay at paa niya. Nalaman na isa lang siyang palaboy sa kalsada. Ang mga tao mukhang kaawa-awa ay karaniwang may nakakainis sa kanila. Naging palaboy siya. Siguro mayroon siyang sariling mga dahilan. Hindi siya nagkakamali. Dahil gusto kong makahanap ng lalaking hindi nagmamalasakit sa kung ano ang mayroon ako. Na mahal lang ako para sa akin, para makasama ko habang buhay. Kaya nagpanggap ako na palaboy. Umaasa na makakakilala ako ng ganoong lalaki. At talagang nangyari nga. Nagpanggap kang palaboy. Ano pa ang magagawa ko? Sa tingin mo ba ang isang tulad ko ay mukhang palaboy? Sa totoo lang, hindi talaga. Suwan. Sa tingin ko, masyado kang nanood ng mga drama. Ngayon nandito ka nagpapanggap na bida. Itinago ang iyong tunay na pagkatao. Nakakatawa ito. Ang isisi ay itinago ang kanyang pagkatao. Naging palaboy sa kalsada at naghahanap ng lalaking makakasama habang buhay. Siguro dapat kong mamuhunan sa palabas na ganyan. Hayaan kang umarte para sa palabas. Sa iyong mga kakayahan sa pag-arte. Ang palaboy ay palaboy lang. Tigilan mo ang pagpapanggap na ikaw ang boss. Sus, talaga naman. May mga tao, alam mo, na napaka-vain lang. Halos hindi sila makaraos dyan. Pero pag uwi nila, nagyayabang na parang sila na ang lahat. Ako ba ang CEO? Malalaman mo sa isang minuto. Pasensya na sa pagkahuli ko, CEO. CEO, masyadong makipot ang daan sa nayon. Hindi nakadaan ang kotse namin. Heto ang iyong hinihingi. Tita, nagmadali ka sa pagpunta rito. Heto, sa loob, ay regalo ko para sa iyo. Ano ang nasa loob? Ano pa ba? Isa lang siyang maliit na magnanakaw. Ano man ang nasa loob, ay malamang mga ninakaw na gamit. Ninakaw na gamit. HMPH, Suwan, talaga namang wala kang kahihiyan. Sinubukan mong suran ng kapatid ko ngayon gusto mong isama ang buong pamilya natin dito. Ingatan mo ang iyong mga salita, ang mga ito ay regalo na. Inihanda ng tagapangulo, nagkakahalaga sila ng milyon. Hahaha, nagkakahalaga ng milyon? Bakit hindi mo na lang sabihin na nagkakahalaga sila ng 10 milyon? Tagapangulo ha, taya ko nagbayad ka ng 200 piso sa isang temp agency para magpanggap kasama. Ang tanga kong kapatid, talagang napaglolokohan ka na ng babaeng ito. Tita, huwag po kayong mag-alala. Lahat ng nasa loob dito ay talagang lihay timo. Xiao Su, hindi naman sa hindi ako naniniwala sa iyo. Pero lahat sila ay nagsasabi na ito ay ninakaw na gamit. Kung hahawakan ko ang mga ito, paano? Talagang sobra na kayo. Kung hindi ako magdala ng regalo, sasabihin nyo akong hindi tapat. Kung gagawin ko, sasabihin nyo ninakaw. Ano ba talaga ang gusto nyo? Kahit hindi ito ninakaw, ano ang kaya niyang ibigay kung talagang siya ay isang tagapangulo? Bago ako dumating dito, ayoko munang ibunyag kung sino ako, kaya bumalik ako kasama si Chenyang, nasakay ng traktora, at saka, gusto kong maranasan ang buhay probinsya. Suwan, iba ka talaga. Maganda at malikhaing dahilan yan. Kung gayon, bakit hindi nagdala ng sasakyan ang mga tauhan mo rito? Sinabi ko na sa iyo, masyadong bako-bako ang mga daan sa baryo. Hindi makadaan ang mga sasakyan. Kung gayon, paano nakapasok ang aming sasakyan? Ngunit ang sa inyo ay hindi. Sino ang maniniwala sa ganyang palusot? Hindi ka talaga maintindihan. Imposible ka. Tita, isusugal ko ang reputasyon ko para dito. Walang mali sa laman nito. Ano ba ang pwedeng dalhin ng tulad mo? Hulaan ko,
Isang sakong kamote, o kaya patatas. Tita, alam mo, ang ilang tao ay hindi susuko hanggat hindi pa sila lumulubog ng tuluyan. Sige, buksan natin at tingnan. Hayaan nating ang mga ordinaryong tao ay makita para sa kanilang sarili. Tama, buksan ito at tingnan. Gusto ko talagang makita kung kamote ba talaga o patatas ang laman nito. Tama, ayos. Teka, tanghalian na rin naman. Tingnan natin kung makakakuha tayo ng konting merienda. Yang. Sa totoo lang, wala akong ideya kung ano ang laman nito. Kung nakaon na bagay ito, magkakaproblema ba ako sa pagbukas nito? Ma, 1000 beses ko na sinabi sa'yo, imposibleng nakaw na bagay ito. Xiao Su, ano ba talaga ang nasa loob nito? Ma'am, tinulungan niya akong mag-impake nito. Pero hindi rin ako sigurado kung ano ang laman nito. Ano ang laman nito? Direktor Su, sa loob, may 5 kotse at isang bilya sa Isang villa sa Zhonghai. Magkano ang halaga niya? Ano, gusto mo rin? Bibigyan kita pagbalik ko. Teka, 5 kotse? Ha. Suwan. Isang bilya sa Zhonghai. Alam mo ba kung magkano yan? Hindi namin kayang bilhin yan. Kaming mag-asawa. Ano ang espesyal sa'yo? Ano? Dahil lang isa kang pulubi. O kaya, nagpapanggap na. Girlfriend ng ibang lalaki. Ingatan yung mga bibig nyo. Kayong dalawa. Ito ang ating chairwoman ng Su Group. Si Suwan. HMPH. Kung siya ang chairwoman, edi ako ang nanay niya. Ikaw, paano mo ako sinaktan? Sinaktan kita, tama. Subukan mong magsalita ng masama at tingnan natin ang mangyayari. Sinasabi mong siya ang chairwoman. Ako ang general manager ng isang sangay ng Su Group. Kayo namang dalawa, hindi ko pa kayo nakita dati. Ang isang maliit na branch, manager na tulad mo, ay walang karapatang makipagkita sa chairwoman. Wala akong karapatan. Ang kuya ko ay supervisor. Ano ang pangalan ng kuya mo? Ang pangalan ng kuya ko ay Zhou Chao. Tapos, ano kung sabihin ko sa iyo? Ano, iniisip mo? Talaga bang mapapapunta mo ang kuya ko dito? Sige, tawagin mo ang kuya niya. Wow, talaga ka. Kilala mo pala ang kuya ko. Kung kilala ko man siya o hindi, malalaman mo rin agad. Presidente Su, naka-off ang telepono ni Zhou Chao. Naka-off, mukhang hindi ka na makapagpapanggap pa. Ako na mismo ang tatawag sa kuya ko ngayon. Anong meron, sis? Kuya, may nakita akong babaeng nagpapanggap na chairwoman ng Su Corporation. Ano? Sino ang may lakas ng loob na magpanggap bilang chairwoman? Hindi lang siya nagpanggap bilang chairwoman. Ninakaw rin niya ang card ng chairwoman para sa Baihua Bank. Ipadala mo sa akin ang lokasyon mo. Ngayon, darating ako sa loob ng 1 minuto. Sis, talagang malaki ang nagawa mo. Ngayon, kapag sinabi ko ito sa chairwoman, baka makapagtrabaho ka na sa main office. CJ, kuya, pinapadala ko na ang lokasyon. Kita mo, ang tawag ng kuya ko ay dumadaan ng maayos. Kung magsisinungaling ka, subukan mo man lang na gawin itong kapanipaniwala. Nagkaroon ka pa talaga ng lakas ng loob na subukan. Lokohin kami dito sa aming bayan. Lahat, seryoso. Hahayaan nyo na lang ba na makaalis na? Madali ang manlulokong ito. Ang mga taong ganit dapat putulin ang kanilang mga paa at itapon. Tama yan. Ikaw, sige basagin mo ang mga paa niya. Para sa akin, basagin mo ang mga paa niya. Ako, Bobo ka ba o ano? Kung mapapasaya natin si Joe, hindi ba't mas madali para sa atin na makakuha ng order mula sa Su Corporation sa hinaharap? tigil. Ayos ka lang. Ha? Ayos lang ako, ma. Baliw ka ba? Paano mo sinaktan ang kapatid mo? Hindi, ma. Hindi ko sinasadyang saktan siya. Ako, ito. Si Suwan siya. Siguro gusto lang niyang magpakitang gilas. Kaya sinabi niya, ang ganoong kalaking bagay. Ako ang humingi ng tulong niya. Ano man ang nangyari ngayon, wala itong kinalaman sa kanya. Manloloko lang siya. Talaga bang sulit na isukom ang lahat para sa kanya? Ayos lang ako. Sandali lang, malalaman nyo rin agad. Ako ba talaga ang CEO? Kahit ngayon, nagpapanggap ka pa rin. Umalis ka na. Ang anak ko ay nasaktan na para sa iyo. Bakit hindi ka pa umaalis dito? Seryoso, lubusan mo kaming pinahiya. Makikita mo sa 1 minuto kung sino talaga ang nagpapanggap. Sino ang naglakas loob na magpanggap bilang CEO namin? Pagod ka na bang mabuhay? Kuya, siya ang nagpapanggap na sisi ng Su Group. Siya ang chairwoman. Chairwoman. Joe Chow, ang yabang mo naman ngayon. Manager ka lang naman ng ilang araw, di ba? Sekretarya Yang, pasensya na. Hindi ko alam na kayo pala yan. Ang paraan ng pagtrato nyo sa akin, hindi ko malilimutan habang buhay.
Kuya, ano na nangyayari sa'yo? Ano ba ang pinagsasabi mo? Isa lang siyang manloloko, hindi siya ang chairwoman. Tumahimik ka. Hindi ko talaga ito inaasahan. Nagagawa mo pang mapahamak sa chairwoman. Halika na, kuya, wag mo akong biruin. May nangyari ba sa iyo? Bakit parang wala ka? Sa sarili ngayon? Oo, seryoso, Joe. Kaklase ko si Suwan sa kolehiyo. Galing siya sa wala. Nang subukan niyang magsimula ng negosyo, nawalan siya ng milyon-milyon. Ngayon, hinahabol siya ng mga nagpapautang kung saan-saan. Tumahimik ka rin. Kaya ano kung may utang siyang milyon? Alam mo ba kung gaano karaming milyon ang mayroon ng Su Corporation? Kahit mawalan sila ng milyon-milyon araw-araw, hindi ito mauubos sa loob ng 100 taon. Pero gaya ng sinabi mo, iyan ang Su Corporation. Hindi mo lang basta masasabi na si Suwan ang chairwoman ng Su Corporation dahil lang sa kanyang apelyido ay Su. Zhang Qing, alam mo ba kung bakit ko pinagawa kay Joey ang proyektong iyan sa'yo? Hindi ba dahil lang sa sobrang galing ng Longteng Group? Kalokohan. Maraming kumpanya sa Zhonghai na mas magaling kaysa sa inyo. Kung walang nagrekomenda sa'yo, hindi magkakaroon ng koneksyon ng kumpanya mo sa Su Corporation. May nagrekomenda sa'yo. Tama. Oh and my God, ang pangalawang anak ng pamilya Liu mula sa downtown, nagdala ng isang big shot mula sa syudad. Hoy, ano sa tingin nyo? Siguradong mayaman ang chairman na yon. Isang malaking boss mula sa syudad. Siguradong mayroon silang at least 4 o 5 milyon. Di ba? Higit pa doon. Sa tingin ko, 10 milyon pa. Imposible talaga. Bakit naman si Suwan ang chairwoman ng Su Group? Bro, sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Magnanakaw lang yan, tumahimik ka. Bro, talagang tutulugin mo ako. Kung hindi kita tutulugin, mas makakagulo ka lang. Hoy, Joe, sa tingin ko, nagkamali ka talaga. Magkaklase kami ni Suwan noong college. Alam ko na ang eksaktong sitwasyon niya. Nagbayad siya ng sarili niyang tuition habang nagtatrabaho bilang waitress. Alam mo, Hindi mo lang nakikita ang nasa harap mo. sabi mo siya ang chairwoman ng Su Group. Bakit naman siya nagpapadala sa akin ng assignments? Nakakasawa na talaga. Kayong dalawa, mga cutie. Zhang Qing, tinulungan kita noon sa college, kaya binigyan kita ng ilang projects. Pero hindi ko inisip na magiging ganito ka. Kasiraan yan. Malinaw na nakita ng chairwoman ng group ang galing ko, kaya gusto niyang makipagtulungan sa akin. Hindi ka pa rin naniniwala ngayon. Kaya kung sinasabi mong ikaw ang chairwoman ng Su Group, may pruweba ka ba? Para patunayan ko ang sarili ko. Oo, pero paano kung nagkamali talaga si Joe? Hoy Joe, hindi ba sabi Isa lang akong junior manager. Paano naman ako magiging kwalipikado na makilala ang CEO natin? kaya ano sa tingin mo? Siya talaga ang CEO ng Su Group. Nakita ko na ang picture ng CEO. Saka, nandito mismo ang assistant ng CEO. Paano magiging peke to? Hala, bro, sa teknolohiya ngayon, lahat ng picture pwedeng peki. Siguradong matagal na silang magkakilala ng inayos na nila to. Dati pa. Ang cute naman. Kahit ngayon, ayaw mo pa ring aminin na mali ka. Tama na, Joey. Tumigil ka na sa kahibangan. Totoo siyang CEO. Kung sihi siya, pagkatapos ng lahat ng ginawa natin, ipapadala na niya ang mga tauhan niya para ayusin tayo. Maliit na cute. Kung hindi dahil sa inyong dalawa ni Chen Yang na magkaibigan ng matagal, sa tingin mo ba papalampasin kita? Ay, natatakot na ako. Dali na, wag mo akong papalampasin. HMPH. Tama nga, hindi mo nga alam kung sino ka. Tapos lakas ng loob mo, sabihin ikaw ang CEO. HMPH. Bakit hindi mo na lang, Governor? Ha, kakakain lang natin 2 araw ang nakalipas. Ha ha ha. Suwan, ang galing mo talaga. Mahilig ka lang talagang magsalita ng malaki, di ba? Hindi ba't sinusubukan mo akong patunayan ang sarili ko? Sige, ipakita ko sa inyo ang kaya kong gawin. HMPH. Ano, tatawag ka ba ng tao dito? Mayroon kang 5 minuto. Kanselahin ang lahat ng kooperasyon sa Tenglong Group. Hahaha, Suwan, hindi ka talaga tumitigil sa pag-arte. At ngayon gusto mo nang tapusin ang partnership natin. Alam mo ba kung gaano kalaking kita ang naibibigay ng kumpanya namin sa Su Group bawat taon? Yang kaunting kita na yan ay patak lang sa balde. Mas mabuting tingnan mo ang cellphone mo. TCH. HMPH. Lahat kayo, tingnan nyo. Nakaon ang cellphone ko. Ngayon, gusto kong makita sino sa tingin mo ang kaya mong utusan na kanselahin ang partnership natin. Hello, Ginoong Zane. Tumawag ka ba tungkol sa kontrata? Oh, nasa probinsya ako ngayon kasama ang asawa ko. Ihahatid namin ang kontrata sa'yo bukas. Hindi na namin kailangan ng kontrata. Mula ngayon, winawakas ng Su Group ang lahat ng pakikipagtulungan sa Tenglong Group. Ano? Teka. Hello. Ito, bakit kakanselahin ng Su Group? Bakit kakanselahin ng Su Group? Ang pakikipagtulungan sa amin, tapos na ang lahat. Alam mo ba kung gaano kalaki ang utang natin? Kung hindi matutuloy ang proyektong ito, babagsak ang cash flow ng kumpanya natin. Malulugi tayo. Ba, malulugi, niloloko mo ba? Ako. Sino ang nagloloko sa'yo? Kasalanan mo lahat. Pinagalit mo sila, ang chairman ng Su Group. Paano ko malalaman na siya pala? Kaya, ito na ba ang sapat na patunay na ako ang chairwoman? Suwan. Oh, hindi. Chairwoman Su.
Nais kong humingi ng paumanhin para sa kilos ko ngayong araw. Pero dahil magkaklase tayo, maaari bang wag mo kanselahin ang partnership natin? Kung hindi, tapos na ang kumpanya natin. Bakit no? Pinaalis mo ako kanina. Hindi mo nabanggit na magkaklase tayo. Hoy, Shen Yang. Tulungan mo ako dito. Kausapin mo siya para sa akin. Gawa mo yan sa sarili mo. Kung hindi ka naging mapili, hindi magiging ganito ang mga bagay. Zhang Qing, kahit hindi matuloy ang deal mo sa Su Group, hindi malaking bagay yan. Ang tatay ko ay chairman ng Zonghai Changting Group. Makakapagbigay siya sa iyo ng ilang projects. Joey! Nanloloko ka ba? Ang tatay mo, si Old Joe, hindi ba namatay siya sa stroke 5 taon na ang nakalipas? Tatay. Mukhang godfather mo, di ba? Hahaha. Ahahaha. Ang anak ng pamilyang nakahanap pala ng godfather sa labas. Hahaha. Hindi mo talaga alam ang tinatago ng mga tao. Gumawa ka pa ng godfather? Kahit idiot, may iintindihan kung ano ang nangyayari dito, hahaha. Pero, ang anak ng pamilyang Liu ang matalino, nakakuha ng malaking tao sa syudad, haha. At ikaw, nakahanap ka pa ng godfather sa labas. Talagang pinahiya mo ang buong pamilya natin. Bro, hayaan mo na lang ako. Gusto ko lang magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Narinig ko kanina na kumuha si Li Changteng ng goddaughter. Hindi ko inisip na ikaw pala yun. Kaya ano kung ako? Suwan, kahit ikaw pa, ang chairwoman ng Su Group, ano naman? Si Li Changteng ay hindi masama kaysa sa iyo. Maaaring top 3 ka sa Zonghai, pero ang Changteng Corporation ang numero 1. Talaga, kaya, mula ngayon. Sa tingin ko si Li Changteng ay nawalan na ng isip para kunin kang anak-anak niyang babae. At tinatawag mo akong ninong. Naniniwala ka ba na ang ninong ko at bawat kumpanya sa Zonghai ay may blacklist ka ng tuluyan? Oh, kung ang tatay mo ay kasing lakas, bakit naman gusto mong magtrabaho sa Su Group? Dahil umabot na tayo dito, sasabihin ko na sa iyo. Ang dahilan kung bakit ako sumali sa Su Group ay para magnakaw ng panloob na impormasyon. Sino ba ang mag-aakalang ganyan kakawalan ng alam na inilagay mo ako sa isang opisina sa sangay sa loob ng 3 taon? Dahil sa talino mo, hindi ko talaga alam anong klaseng droga ang ginamit ni Li Changteng para gawin kang isang undercover agent. Ikaw, Hoy, Ninong, bilisan mo at pumunta ka dito. May umaapi sa akin. Ano? Sino ang mangangahas na mga api sa'yo? Hintay ka lang, ang ninong ko ay darating anumang oras. At ano ang gagawin niya pagdating niya? Suwan, sino ka sa tingin? May ideya ka ba na? Ang ninong ko ay pumirma na ng mga kasunduan sa pakikipagpartner. Sa mahigit 70% ng mga kumpanya sa Zonghai, maaari niyang burahin ang iyong Su Group sa loob lamang ng ilang minuto. Talaga, hindi ko alam na si Li Changteng ay kasing kahanga-hanga. Anyway, kung alam mo talaga, iyon ay magiging isang milagro. Talagang maliit ang tingin ko sa'yo. Hindi ko inaasahan na ikaw pala ang chairwoman. Bakit hindi mo sinabi kaagad? Sa totoo lang, akala ko, ikaw ay isang mahirap lang. Isang babaeng madaling malinlang na kahit isang meal ay hindi kayang bilhin. Sinabi ko na sa iyo matagal na, hindi ka lang naniwala sa akin. Pero alam mo, malamang mas mabuti na ito. At least ngayon alam ko na kasama kita, hindi dahil gusto mo ng kung anuman mula sa akin. Mahal, ikaw ba talaga ang chairwoman? Sino ang mangangahas na mga api sa anak ko? Ninong, sa wakas nakarating ka na. Siya ang umapi sa akin. Pangulong Su. Li Changteng, talaga namang nakakamangha ka na ngayon. Hindi lang ikaw ay nagampon ng isang inaanak na babae, pati pa siya ay pinadala mo pa sa aming Su Group bilang isang undercover. Isang undercover? Ninong, bakit hindi mo na lang sabihin ng direkta? Ano ang dapat katakutan? Hindi ka ba nakipag-partner? Sa napakaraming kumpanya, talaga ka bang takot sa kanya? Isa lang siyang mula sa maliit na Su Group. Tigilan mo ang bibig mo. Li Changteng, ikaw ay kilala na sa negosyong ito, kaya bakit mo pinili ang idiot na ito? Pangulong Su, mayroon bang ilang uri ng hindi pagkakaunawaan dito? Hindi pagkakaunawaan, Li Changteng, mas mabuti pang sabihin mo ang totoo. Sige, dahil umabot na tayo dito, hindi na ako magkukunwari pa. Sa paglipas ng mga taon, kumita ka ng malaki sa Zonghai, ngunit ikaw ay naging medyo masyadong seki. Oras na para umatras ng kaunti. Li Changteng, huwag mong kalimutan, nagsimula ka sa wala, si Pangulong Su ang namuhunan sa iyo kung hindi dahil sa Su Group. Hindi ka narito kung nasaan ka ngayon. Hoy, ang sinasabi mo ay lahat nasa nakaraan na, nagbabago ang mga panahon.
Ngayon, nakikipagtrabaho na ako sa iba't iba kumpanya sa Zhonghai. Talaga bang iniisip mo na mahalaga pa rin sa akin ang Su Group? Mukhang ang aming Su Group ay nakapagpalaki ng isang tunay na suwail. Hahaha, iyan ang negosyo para sa'yo. Walang awa ito, Pangulong Su. Huwag mong sabihin na hindi mo ito naiintindihan. Suwan, narinig mo ba iyan? Kahit na pinapatakbo mo ang Su Group, kaya ano? Eksakto, bakit hindi ka nalang maglaho? Huwag mo nang kahihiyan ang sarili mo dito. Oh, Ginoong Jo, sa hinaharap, kakailanganin ka pa rin namin para magbigay ng magandang salita para sa amin. Hayaan si Ginoong Lee na magpadala ng mas maraming negosyo sa amin. Oh, syempre. Lee Changteng, kaya ano ang sinasabi mo? Ang sinasabi ko ay, Pangulong Su, ibenta mo ang buong grupo mo sa akin bilang isang package deal. Ang pera mula sa pagbebenta ay dapat sapat na para sa iyo, Pangulong Su, para mamuhay ng comfortable sa nalalabi mong buhay. Ikaw na suwail na traidor. Huwag mo ngang isipin na samantalahin ako habang ako'y nasa ibaba. At paano kung tumanggi ako? Pangulong Su, huwag mong tanggihan ng isang handog para lang uminom ng parusa. Kung hindi ka sasang-ayon, makikipagtulungan ako sa iba pang mga kumpanya at i-blacklist ka. Sa pagkakataong iyon, ang Su Group ay walang pagpipilian kundi malugi. Suwan, narinig mo ba iyan? Bilisan mo at ipackage ang grupo at ibenta ito sa ninong. Baka, makakakuha ka pa ng disenteng presyo para dito. Nagtataka ako, Ginoong Lee, magkano ang plano mong gastusin para bilhin ang aming kumpanya? 100 milyon. 10 milyon. Lee Changteng, sobra kang wala sa lugar. Ang aming Su Group ay tinataya mahigit 1 bilyon at gusto mong bilhin kami sa 10 milyon. Managinip ka pa. Sino ka sa tingin mo? Isa ka lang secretary. Ano ang nagbibigay sa'yo ng karapatang kausapin ako? Si Suwan ang tinatanong ko. Saan mo nakuha ang kumpiyansa na ang lahat ay sasama sa iyo sa pag-blacklist sa akin? Dahil hindi ako pinaniniwalaan ni Pangulong Su, manood ka na lang. At tingnan kung kaya kitang i-blacklist. Lahat kayo, halina dito. Talaga bang hindi ka susuko hanggang sa bumagsak ka sa pinakamababang antas? Sige na nga, 10 milyon na lang. Mayroon pa kaming mga baboy sa bahay. Pwede kaming magpalaki ng baboy simula ngayon. At sapat na yon para mabuhay. Liu Chenyang, halos tapos na ang Su Group. Bakit ka pa rin nakatuon sa kanya? Hindi ko pinansin ang kanyang kumpanya. Ang pinapahalagahan ko ay hindi kailanman ang kanyang kumpanya. Gusto ko siya bilang tao. Paano ako naging mas mababa sa kanya? Na ganito ka kadedikado sa kanya? Ang taong tulad mo, nagagawin ang lahat para makuha ang gusto, ay hindi karapat-dapat sa pagmamahal ko. Pangulong Lee. Pangulong Lee, bakit mo kami dinala sa isang lugar na ganito? Gusto kong i-blacklist ang isang kumpanya, ngunit kakailanganin ko ang iyong tulong para dyan. Sino ito? Sino ang nagpagalit kay Pangulong Lee? Siya iyon. Ano na naman itong pag-uusap tungkol kay Presidente Su? Hindi na siya magtatagal bilang presidente. Gusto ninyo na sumama kami sa pag-blacklist kay Presidente So? Tama. Kapag matagumpay kong nakuha ang kumpanya niya, lahat kayo dito ay makakakuha ng bahagi. Nakakabwisit ito, Lee Changteng. Alam mo ba kung ano talaga ang kaya mong gawin? Eksakto. Paano mo nagawang mangarap na i-blacklist ang kumpanya ni Presidente Su? May ilan ka lang namang magagandang tao at ngayon iniisip mong hindi ka mapipigilan. Kapag wala na si Suwan, lahat ay pwedeng kumita, di ba, Lee Changteng? Pera lang ba ang lahat na mahalaga sa'yo? Naiintindihan mo ba na ang tanging dahilan kung bakit nakipagtulungan sa iyo ang mga kumpanya namin ay dahil tinutulungan ka ni Presidente So sa likod? Ano? Kung hindi, paano mo inaasahan na makipag-partner kami sa'yo? Mga bulag ba kayo lahat? Ang kumpanya ng godfather ko, ang numero 1 sa Zhonghai, at isusuko ninyo ang pakikipagtulungan sa kanya para lang kay Suwan na ito. Tumahimik ka. Lee Changteng, kung ayaw mong makipagtulungan sa akin, Dito ko inaanunsyo na simula sa sandaling ito, ang Huilong Group ay hindi na makikipagtulungan sa Changteng Group. Ang Hongwei Group ay kinakansela ang lahat ng kolaborasyon sa Changteng Group. Ang Yuya Group ay nagba-blacklist sa lahat ng sangay ng Changteng Group at hindi na makikipagtulungan pa sa Changteng Group. Ninong, Oy pare, gusto mo bang sumama sa akin? Kaya ko, pero may isang kondisyon ako. Ano ang kondisyon mo? Kaya mo bang gawin akong supervisor ng delivery? Ayoko na mag-sort ng mga package.